Hindi kagaya ng mga panahon, wala halos politika noon, matitindi, matitino, magagaling, mga intelektual, walang mga interes personal, at hindi naghahanap ng mga kayamanan. Kaya, iba yung panahon ngayon at iba ngayon. Pero hanggat ang mga elektorado ay salat sa edukasyon, naku, maniwala kayo, hindi mo mababago ang kalakaran natin sa politika. Kaya ngayon, hindi ba sinabi ko? Ang problema, kahit gusto ng isang presidente, gaya ni Presidente Duterte, na i-educate niya yung buong Pilipino, hindi rin, kasi nga mayroong kongreso. Gusto nila mananatili ang kawalan ng edukasyon ng mas marami sa taong bayan upang madaling maloko, mabola, matakot. Yan ang reason kaya kontra sila dyan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Sam Panelo mga kababayan. Grabe tong revelasyon ni Atty. Panelo na lahat nagme-make sense na mga kababayan. Dito sa winika ni VP Sara na ang dalawang house leader na sina Romualdez at Zaldico ang tunay na may hawak ng national budget. Paano ba naman kasi mga kababayan, lumitaw ang balita na itong si Albay Representative Edsel Lagman winika niya na totoo nga na dinodoktor nitong sina Tambalos at ni Zaldico ang national budget sapagkat kanyang winika na hindi naman sila nag-request ng 12 billion sa ahensya ng COMELEC, ngunit nakalagay sa papel na nakatanggap di umano ang mga ito. Naku naman po, panigurado itong 12 billion na to pinaghatian na nila Tambalos at Zaldico di umano. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na winika ni Atty. Panelo na kaya pala ginigipit ang DepEd na kung saan naging sekretarya dati ang ating Vice Presidente, gusto nila na ang mga Pilipino manatiling maging mangmang upang madaling mapaikot o maging trolls ang mga ito na simpleng ayuda lang ni Tambalos bibigay ang boto sa kanila. Nako naman po, grabe naman yan. Dagdag pa niyang winika na kung noon ang mga politician intellectual, matatalino at may integridad, ngayon singkakapalan na lang ng pagbubukha talaga na may interes sila na yumaman kaya tumatakbo sa mga posisyon sa loob ng gobyerno na ang layunin talagang makapangamkam ng pera. Hay nako, napaghahalataan tuloy na kaya pala ganun na lang kagusto ng mga nasa House of Representatives na manatili itong si Romualdez at maging presidente natin para magtuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagnanakaw o pangungurakot di umano sa kaban ng bayan. Kung si VP Sara ang maupo, hindi niya pahihintulutan na mangyari yun dahil ayaw nga niya ng korap na administrasyon na di tulad ngayon, bangag na nga, magnanakaw pa di umano. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang sinasabi ng Saligang Batas. Sinasabi ng Saligang Batas na ang Kamara de Representante ang may karapatan, kapangyarihan na aprubahan ang isang budget ng isang departamento. At sila rin na may karapatan na usisahin yan. Kasi nga, sa ilalim ng Saligang Batas, may tinatawag na public office is public trust na ang ibig sabihin, kailangan accountable ka. At sapagkat ang hinihingi mong pera ay galing sa taong bayan, kailangan naman taong bayan kung ano ang pinaplano mong gawin doon sa pera na hawakan mo. Kaya, yun ang sinasabi ng Saligang Batas. Kaya yung tradisyon na sinasabing hindi pa pwedeng usisain at bigyan na lamang ng kortesiya ay hindi pa pwedeng manaig sa requirement ng Saligang Batas. Yun kortesiya lang nga kaya courtesy. Pero yun noong mga panahon, okay yun. Kasi nga, matitino lahat ang wala kang makitang mga korap ng mga panahon, ng mga sinauna. Ngayon, iba na. Kaya, yung pumasok na yung tinatanong, teka, ngayon, ito naman ngayon. Having said that, pero hindi rin ibig sabihin na yung Kamara de Representante, dahil may karapatan, kapangyarihan na usisahin, pag inusisa mo ang budget naman ng isang departamento, gaya ng OVP, ikaw naman magiging bastos doon sa head. Correct. At tatanungin mo yung mga hindi naman dapat tanungin at hihiyain mo pa.
ang isang Tama. head ng department. Mali rin yun. Narinig mo yon, Kimbo. Huwag ka naman magpakita ng bastos sa head ng OVP. Galing na yan kay Atty. Panelo. Pakisabihan mo rin yung sina convicted Franz Castro at Raul Manuel ng matauhan. Sabi nga ni Inday Sara, mukha namang kayo lang ang nagdidesisyon. Nagpaliwanag na ho eh. Malinaw naman ang paliwanag niya sa presentasyon niya. Tama. Wala ka na nga itatanong sa kanya kasi detalyado masyado. Paliwanag na paliwanag kung anong gagawin. Pero nga dahil nga may politika, nalagyan ng politika, ayaw nila kay Inday Sara. Mga dati namang sipsip sa mga Duterte. Dahil nga, tinitingnan nila yung eleksyon sa 2025, eleksyon sa 2028, kailangan sirain nila ang mga Duterte. Grabe. Nangunguna na niya si Inday Sara dahil siya ang nasa kapangyarihan, siya ang pinakamalakas. Ngayon, so hindi siya umaten. Sabi niya, bahala na kayo. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto niyong aprobahan. Tama ka doon, Atty. Panelo, no? Napamumulitika ang kanilang ginagawa dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Gusto kasi nila, maupo yung si Tambalos na si Romualdez para sila malaya na makapangkam sa pera ng taong bayan. Kaya sa eleksyon mga kababayan, huwag nating pahintulutan na ganon ang mangyari, na manalo itong mga crocs, no? O buwayang nauupo ngayon. Ang tanong ngayon, ang Kamara de Representante ba, kung sa inis nila, sa yamot nila kay BP Sara dahil ayaw umaten at ayaw di umano magpaliwanag sa isang bagay na naipaliwanag niya na. Pag tinatanong siya, ayaw niya sa kanyang sagot. Sabi niya nga, ang problema sa inyo, sasabihin, hindi ako sumasagot. Sumasagot naman ako. Ang ayaw niyo lang, yung naririnig niyo at ayaw niyo yung pamamaraan ng pagsagot ko. Hindi kayo sanay na sinasagot kayo dito. Ngayon, ang tanong nga, paano kung zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o Tama. disapprove. Pero kailangan reasonable. Grabe, no? Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, abuso ka, berat ka naman masyado. Di pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksa na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, hindi pa pinalyan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabimbing sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talaga hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan ay abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion Correct. amounting to Tama ka dyan, Atty. Panelo. Alam nila na pang-aubuso yan, kaya nag-deactivate na ng mga social media itong mga congressman at congresswomen, no? Lalo na itong si Kimbo, kasi inulan na nga ng pambabatikos, gusto pa ng taong bayan ngayon na ipa-lifestyle check lahat ng mga nasa House of Representatives para magkaalaman na kung sino talagang mga tunay na kurakot. Ito bang si Vice Presidente Sara Duterte o kayong mga congressman? excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Yan ang aking posisyon dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive. Courtesy lang nga yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin pa pwede yan.
Kaya, Korte Suprema papasok yan. Yan ang aking posisyon. Attorney Sa, binanggit po ninyo yung katagang constitutional command. Pasok din po ba dyan yung issue ng disenfranchisement? Kasi kung pagsasama-samahin mo yung mga kongresista na miyembro ng APRO, eh hindi po yata sila hihigit yung boto na nakuha ni Inday Sara ni VP. 32 million po. The largest in Hindi. Philippine history. MJ, hindi pinag-uusapan dyan yung boto. Ang pinag-uusapan dyan palagi, ano bang sinasabi ng saligang batas? When the Constitution says that it has the right to scrutinize the budget, it says so and it should follow yung Kongreso. Regardless kung ano pang botong tinanggap ng sino man dyan. But, you have the authority but you cannot abuse that authority. Kaya nga, noong 1987 Constitution, dati-dati hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan kasi that's a political question that only the sovereign people can decide. But binago yan, hindi. Ang Korte Suprema ngayon, pag ikaw ng abuso, lahat ng public official, lahat ng departamento, lahat ng ahensya, papasok kami dyan, papakialamin namin yan, sapagat nilalabag mo ang saligang batas, sapagat nobody is above the Constitution. Hindi pinag-uusapan dyan yung number of votes. Tsaka maganda rin yung punto, Attorney Sal, ni Congressman Marcoleta nung tinanong siya ni Congressman Pabuano na magbabago raw sana yung boto ni Paduano, which is isang boto lang. Kung nandun present si VP Inday, sabi naman ni Marcoleta, have you seen the President personally defending his budget? Mga ganong usapan ba, Attorney Sal? Anong masasabi mo? Sa akin petty yung mga usapan na gano'n Alam mo, yung sinasabi yung congressman na yan, na magpapreserve boto ko nandyan, hindi niya naiintindihan ko na yung courtesy. Ang courtesy binibigay hindi sa tao. Kung hindi sa opisina, nandun ka, wala. Kung gusto mo magbigay ng courtesy sa Office of the President, kasi ang pinag-uusapan, hindi naman si Inday Sara. Ang pinag-uusapan ay budget ng departamento, hindi si Inday Sara. So, regardless of whether she's there or not, if you want to give courtesy to the office, you will give it kahit na wala siya doon. Kaya mali yung mga, sa akin, pambatang mga diskusyon doon. Gano'ng kabigat, Attorney Sal, yung pag-name drop ni VP Inday kay Speaker Martin at kay Congressman Zaldico? Sabi kasi ni Congressman Ko, pambubudo lang daw yung statement ni VP Inday. Marami daw sila mga mababatas na member ng komite at mga senador din na kasama sa pagpasa ng budget. Sinabi niya rin na diversionary tactic ng yung mga revelasyon ng Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Yan lahat ng mga salita na dyan, political lahat dyan. Kasi nung kakampi pa nila si Inday Sara, may courtesy sila. Di ba sinabi ko na yun dito sa programa natin? Yung courtesy applies only pag kakampi ka ng administrasyon. Pag wala, wala na yan, courtesy yan. Labanan na yan. Naghahalo ng balat sa tinalupan yan. Yan ang realidad. Tsaka, di ba, Attorney, magkasama sa eleksyon, di ba? Nagkasamang mga panya, unity, tapos all the way long, ganito ang kinahinatnan. Mukhang nalilihis yata sa tunay na issues ang bayan, Attorney. At napupunta lamang doon sa politika, sa halip na tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan by way of legislation. Number one, yung coalition na yan, politik. And talagang pag nagkaroon ng halalan, talaga ang mga puwersa, iba't ibang grupo, nag-a-alliance yan. Dahil may mga kalaban sila, gusto nila magkampihan para sila manalo. O kaya, hindi talaga nagtatagal yan. O tingnan mo yung kasaysayan. Galing na mismo kay Atty. Panelo, mga kababayan. May mga alliances na nangyayari sa loob ng gobyerno, no? Panigurado yan. Kaya nga ipit na ipit ngayon ng mga Duterte sa administrasyong bangag. O syempre gusto nila masila-sila na lang, no? Na makapanatili sa Malacanang. Sayang din yun. Pera din yun. Bilyon-bilyon pang makukurakot nila kung mananatili nga naman itong si Romualdez kapag naging presidente. O, tiba-tiba sila, mga kababayan. Ang galing-galing. Yan, di ba? Hindi nagtatagal yan. Ang mga miyembro ng partido, naglilipatan. Depende sa panahon. Pag nasa kapangyarihan, lipat dito. Pag wala na, lipat na naman doon. Wala yan. Kalukuhan lang yung alliances na yan. Ngayon, hindi ba? Lahat ng mga partido ngayon, nagbumuo sila ng grupo-grupo nila. Ganon din yung mga nasa kaliwa. Pati yung LP. Kanya-kanya yan eh. Ngayon, tanong mo ngayon, nawawala ang pagtugon sa pangangailangan ng Ngayon, ang mga pula na dilawan ay nagsanib puwersa para pabagsakin ang Duterte. Very nice, very bangag, very crocodile mindset. bayan. Dati na yan. Kasi nga, merong politika. Hindi kagaya ng mga panahon, wala halos politika noon. Matitindi, matitino, magagaling, mga intelektual.
walang mga interest personal at hindi naghahanap ng mga kayamanan. Kaya, iba yung panahon ngayon at ibang ngayon. O, anong remedyo? Alam nyo? Ang remedyo talaga dyan, para mabago ang kalakaran. Yung mga bumoboto, ang ibig kong sabihin, majority ng Pilipino, papag-aralin natin, i-educate natin. Kasi an educated electorate will never vote into office this kind of politicians who have only self-interest in mind, who have been plundering the country's wealth. Sila lang ang Kaya gusto din nila ipiti ng budget ng DepEd nung naupo si VP Sara. Gusto nila maging bobo ang mga kabataan ng madaling utuin ng mga politiko ng mga to. Ang kakapal talaga ng pagbumuka. kinabang hindi ang taong bayan. Pero hanggat ang mga elektorado ay salat sa edukasyon, naku maniwala kayo, hindi mo mababago ang kalakaran natin sa politika. Kaya nga hindi ba sinabi ko? Kailangan ibang klaseng gobyerno muna, revolusyonary muna, wala munang kongreso. Kasi, yung edukasyon, pwede naman nung talagang gawin ng kahit na sinong administrasyon yan. Pero, ang problema, kahit gusto ng isang presidente, gaya ni Presidente Duterte, na i-educate niya yung buong Pilipino, hindi rin, kasi nga mayroong kongreso. Gusto nila mananatili ang kawalan ng edukasyon ng mas marami sa taong bayan upang madaling manoko, mabola, matakot. Yan ang reason kaya kontra sila dyan. Kaya, palagi tayong ganito. The never unending cycle, kumbaga, Attorney Sal. Not unless. Yes, vicious cycle. Sa ibang issue naman, kaugnay sa ginawang hearing sa Senado, sa issue po na kinakaharap ni dating Bamban na Mayor Alice Go, ay kinasyon po ni Senate President Chis Escudero ang biglaang arrest warrant na inilabas ng lokal na korte sa Tarlac laban kay Ginang Go. Nakapansin-pansing tila tinanggap niya ito. Alice Escudero, ito ay nakapagtataka dahil bakit raw hindi pa itinataas ng kanyang mga abogado ito at bakit hindi pa siya naglagak ng piyansa na para bang gusto ni Go attorney o kahit papaano ay isang-ayon siya na isang pa ang naturang kaso laban sa kanya. Maalala na ang Senado lamang ang may eksklusibong otoridad na ipadetermine si Go dahil ito lamang ang may utos na kapag napag-aresto sa kanya. Pero naglabas naman ang nasabing korte ng utos na kapag pag-aresto kay Go, sa araw na siya ay nakatakdang bumalik sa Pilipinas. Nagdulot ito ng kawalang katiyakan kung sino ba dapat ang may hawak o humawak kay Go. Ano po ang reaksyon niyo dito, Attorney Sal? Attorney, speaking of Alice Go, meron kasing column si former Senator Kit Tatad. At kanya pong iniisa-isa yung kanyang observation hinggil po dito sa distractions na nangyayari sa Senado. Binanggit po niya yung kaso ng Ginang Go at yung investigasyon ni Riz Ontiveros laban sa ating mahal na pastor, Pastor Paulo C. Kibuloy. Basahin ko lang yung excerpts sa kanyang sinabi. Sabi niya, Attorney, the real issue and perhaps the only issue is whether the Senate is the right forum to handle these charges and whether the senators are the right authorities to conduct the investigation. He said, I humbly submit, with all due respect to the senators involved, that the Senate is not the right forum and the senators are not the proper investigations. Their sworn duty is to legislate, not to investigate, pursuant to the Constitution and the rules of parliamentary procedure. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Nakikinig siya sa programa natin. Oh, yeah? Kasi, di ba yun na yung kaso. Dahil ang ginagawa niyo yun sa Senado, sa Kongreso, ginagawa niyo yung sinasabi niyo investigation in aid of legislation. Nagiging investigation in aid of either grandstanding, in aid of re-election, in aid of election. Yan ang katotohanan nung talaga yan. Kasi, kung talaga namang alam mo na merong kaso ng isang tao, bakit mo pa kakalad ka rin dyan sa congressional investigation at hihiyain mo pa? Kung ang yung layunin ay pag-aralan mo kung anong problema ng isang batas na pumapaloob doon sa resource person na yun na inimbitahan mo, malalaman mo na yun eh. Hindi mo kailangan ng investigasyon. Tsaka, sinabi niya rin Attorney Sal sa kanya pong column na mukhang nawawala na yung punto ng mga senador na mag-provide ng payo sa presidente. What could possibly happen if Marcos Jr. fails to provide a proper direction to the Philippines, US, and China relations? Sabi niya, a big war could break out in Asia, one in which there would be no winners. And with the Filipino population is the primary cannon fodder. So dapat daw, ganito yung mga trabaho na binibigay ng Senado
hindi dito sa mga investigasyon na hindi naman nila trabaho at trabaho sana ng korte. Anong masasabi mo, attorney? Mali siya doon, yung bakit magbibigay ng payo ang Kongreso? Ang executive, ayaw mo na ang presidente, lalo na pag foreign policy, huwag nyo nang pakialaman muna ang presidente. Exclusive sa kanya yan eh. Kaya nga hindi ba nagre-react ako? Pag yung mga miyembro ng Kongreso, pumapasok pa doon sa ICC, yung mga posisyon ng executive. Kasi sabi ko, pag ang foreign policy Kaya ay inilatag na ng isang presidente, huwag nyo nang pakialaman yan. Kasi bilang head of state, puno ng Estado, ang anumang sabihin niya pagdating sa issue ng kalakarang panglabas, yan ang posisyon ng gobyerno. At ang gobyerno ay binubuo ng 3 sangay, executive, legislative, at judiciary. Kaya dapat, kung ano yung posisyon ng presidente, posisyonin yung lahat yun. Yung agree or disagree, huwag yun ang pakialaman yan. At yun namang investigasyon, ulitin ko. Yung investigasyon, pwede niyong gawin yan. Pero ang nagiging problema nga, you are overreaching your power to investigate in relation to introducing legislation. Kung meron talaga kayong ebidensya, malalaman nyo naman yan eh. Kasi pag may nagreklamo, lalo na pag crime na ang involved, hayaan nyo na yung prosecution department, yung Department of Justice, maghain ng demanda, pagkatapos, magkaroon ng hukuma ng trial. At pag yun ay ginawa nyo, malalaman nyo kagad eh, na something is wrong with the law covering that particular person accused of a crime. Kaya, pag may nakita kayong pagkukulang, dagdagan nyo. Di ba? Kung mali naman yung batas, tanggalin yung batas. Panibagong batas. So, ang problema nga, hindi ho nangyayari kasi puro politika, puro grandstanding, publicity, puro ganyan eh. Hello, Avalos. Attorney Sal, nabanggit po yung ICC. May nagsabi po meron kami nakamit kahapon na isang opisyal, dating opisyal pala. Sabi niya, kung ipapoprosecute daw si PRD sa ICC, may boomerang daw yan sa Pilipinas At lalabas daw na failed state tayo dahil gumagana naman yung ating mga local court. Ano masasabi mo, Attorney Sal? Naman hindi luma naman yung mga... Alam mo kung minsan natatawa na lang ako sa mga nagbibigay ng mga komentaryo. Luma na ho yan, matagal na ho nating sinasabi yan. Sentido común will tell us na wala talagang pakialam ang foreign country, international agency sa internal affairs ng isang bansa. Hindi talaga pwedeng pakialaman kasi meron tayong sariling sistemang pang-politikatura. Kaya matagal na ho bang papanahon pa ni Presidente Duterte, sinasabi na natin na pag ikaw'y nakialam, ikaw ay lumalabag. Sinisira mo ang sobereintiya. Unang-una, habang totoo na ang isang bansa ay pwedeng pumasok sa isang kasunduan, tratado, treaty, na ipasa sa ilalim nila ang kanilang kapangyarihan. Pareho nung sa ICC. Kasi yung sa ICC, pumasok tayo dyan dati, pumasok. At sabi natin, pwede kayong pumasok. Pero meron ng kondisyon Anong kondisyon? Pwede kayong makialam. Kung kami dito sa Pilipinas o sa ibang bansa na kasama, hindi na umaandar ang aming sistemang pangjuridikatura. At kung umaandar man, kaming mga nasa kapangyarihan ay ayaw naming pagalawin. Yun lamang ang kondisyon na pwede kayong makialam. Kaya kami pumasok dyan para yung taong bayan mabigyan ng isang remedyo na hindi maisagawa kung papairali ng aming sistema. Pero hindi nga po nangyari. Number 1, pinapatupad natin ang sistema pang-judikatura. Lahat ng krimen pinapaila natin ng kaso. Kahit presidente dinidemanda natin, kinukulong natin. Pangalawa, walang nasa kapangyarihan ngayon na ang sistema natin hindi pinatutupad. Pag hindi pinatupad, pwedeng makialam. Pero kahit na nga mangyari yan, ito, isang kulatilya. Habang totoo na sinabi ko na pwede makialam kung miyembro. Ang problema, hindi na nga tayo miyembro So, it does not apply anymore. Absolutely, wala silang pakialam.